Parehong sabaw na walang timpla. Noong unang panahon sa kaharian ng Cambodia ay may isang ulilang ang pangalan ay Alan. Naiwan siya mag-isa sa isang munting kubo. Araw-araw ay nagpupursige siya na magtrabaho sa gubat upang kumuha ng panggatong na ibebenta. Alan, bakit ba narito ka buong umaga? Puno na ng panggatong buslo mo. Bababa ka ba sa palengke? Kailangan ko magtrabaho para sa kasal ko. May nahanap ka na bang mapapangasawa? Sino ang maswerteng babaeng ito? Sa totoo lang, Manong, napaibig ako kay Binibining May, anak na may lupa. Ngunit mahirap lamang ako at hindi boto sa akin ng mga magulang niya. Subukan mo lang at baka mahabag sila sa kabutihan mo. Tama ka, sasabihin ko sa kanila. Kailangan ko subukan ng malaman ko. Naway magugi ka, anak. O siya, pupunta na ako sa palengke. Mag-iingat ka po, Manong. Sa payo ng matanda, ilang araw ang lumipas ay nagkalakas ng loob si Alan na pumunta sa bahay ng may lupa. Umaasa siyang magbabago ang isip nila sa kanyang bukal na pag-ibig. Ginoo, dinggin niyo po ang dahilan ng aking pagpunta rito. May sasabihin ako sa inyong importante. Oo, Lala. Hindi ka ba narito upang magdala ng panggatong? Anong nais mong pag-usapan? Ginoo, naway maging mapagpasensya kayo sa sasabihin ko. Ang totoo po ay napaibig ako sa anak ninyo at nais ko siyang pakasalan. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw at ang anak ko ikakasal? Oh, Diyos ko po. At paano naman mangyayari yun? Ngunit nangyari na po, Ginoo. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Imposible! Hindi ako papayag. Dalhin niyo rito ang anak ko. Ngayon din. Opo, Ginoo. Walang hiya ka. Paano mo nagawang umibig sa mahirap na ito nang hindi namin alam? Ama, siya po ang nagligtas sa akin noong naligaw po ako sa gubat. Tunay po talaga ang pag-ibig namin sa isa't isa. Payagan niyo na ho kaming magpakasal, Ama. Isang mabuting lalaki siya at mahal niya po ako. Huwag mong isipin na papayag ako sa kaibagan na ito. Walang kasal na mangyayari. Oo nga, tama ang ama mo, anak. Hindi ako papayag dito. Tingnan mo nga siya. Isa siyang mahirap na lalaki. Hindi nararapat para sa iyo. Alalahanin mong isa kang anak ng may lupa. Pakiuso po, payagan niyo ako makasal sa kanya. Ama, ina, payagan niyo na po kaming magkasama. Yun lamang ay kung makalilipad ang baboy. Hindi ako papayag na maikasalangan ako sa isang mahirap na katulad niya. Hindi! Ginoo, alam ko mahirap ako ngayon. Ngunit magsisikap ako upang maibigay sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Kung hindi kayo papayag mawawala ako sa buhay ninyo. Makikita ninyo. Naku po, mahal, hindi ba't masyado na tayong mahigpit sa anak natin? Paano kung may gagawin siyang pagsisisihan natin? Ayaw kang mawala ang anak natin. Oo, tingin ko'y tama ka. At pag-uusapan tayo ng mga kapitbahay na inaapi natin ang ulilang si Alan. Hindi ito mabuti sa atin. May idea ako. Ano sa tingin mo? Mabuting ideya yan. Alan, makinig kang mabuti. Papayag akong maikasal kayo. Ngunit yan ay kung magagawa mo ang hamon ko. Ano sa tingin mo? Opo, Ginoo. Gagawin ko po ang hamon ninyo. Kung magiging kami, ay lalakarin ko ang apoy. Ano pa po bang hamon? Mabuti. Ngayon ay makinig ka. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, mananatili ka sa ilalim ng tubig sa may lawa sa harap ng bahay nang nakatali ang mga paa mo. Hindi ka dapat umahon
upang magpainit. Kung magagawa mo yan, papayag akong maikasal ka sa anak ko. Ngunit ama, taglamig ngayon at ipapagawa niyo ito sa kanya. Walang makakagawa ng hamon na iyan. Hindi. Pwede mo itong tanggihan, pero ito lang ang paraan upang maikasal ka sa anak ko. Tinatanggap ko po ang hamon, Ginoo. Naway tuparin niyo po ang pangako ninyo. Asya, may isang salita ako. Ngunit kung susuko ka bago man ang nakatakdang oras, ay tigilan mo na ang anak ko at ipalalatigo kita ng 100 beses bilang isang parusa. Opo, Ginoo. Maghahanda na po ako ngayon para sa hamon bukas. Naku po, ang hirap ng hamon na ito. Dapat akong mag-iingat. Kung hindi, magiging delikado dahil sa klema ngayon. Pero para kay May, gagawin ko ang lahat kahit ano pa. Alan, huwag mong isugal ang buhay mo para sa akin. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Pakiusap, magtiwala ka lang sa akin. Magagawa ko ito para sa'yo. Ang makagawa ko lang sa ngayon ay ang ipagdasal ka, mahal ko. Tingnan lang natin kung maglakas loob pa ang mahirap na yon na dumating bukas. Kung maglakas loob siya, ay siguradong mamamatay siya. Walang makakasisi sa atin. Ang talino mo talaga, mahal. Salamat, mahal. Sa sumunod na umaga ay tunay nga na bumalik si Alan sa bahay ng may lupa at lubos itong ikinasorpresa na mag-asawa. Ginoo, narito na ako. Handa na ako sa hamon mo. Talagang dumating ka. Asya, akala ko'y naging duwag ka na nung umuwi ka kahapon. Gagawin ko po ang lahat para maikasal kay May. Dinala nga na mag-asawa si Alan sa may lawa, malapit sa bahay nila. Matagal lang naririto ang lawa na ito na palaging puno ng tubig. Diyos ko po, ang lumubog sa tubig na ito, nakamamatay nga mga ilang oras, 3 araw pa kaya. Tingnan mo, muntik nang maging yebe ang lawa. Hindi na nga nakalalangoy na maayos sa mga isda. Ano bang naisip ni Alan at pumayag siya sa hamon na ito? Ang sama talaga ng mag-asawa na yan. Nais talaga nilang mamatay si Alan. Natingnan na ba ninyo ang tali? Opo, Ginoo. Ayos na po ang lahat. Mabuti. Siguraduhin ninyong hindi siya madaling makatatakas. Ginoo, maging po ang mga kalabaw ay hindi makakatakas dito. Walang tsansa pong makatakas si Alan, Ginoo. Napakabuti. Narinig mo yun, Alan? Maging kalabaw ay hindi makatatakas. Ang halos nyebe na tubig na ito. Naiintindihan mo ba ang mangyayari sa'yo? May oras ka pa para umatras. Ginoo, may isang salita ho ako. Gagawin ko ito. Pakakasalan ko si May. Napahanga mo ka sa tapang mo. O siya, tanggalin mo lang ang damit mo. Mabuti, simulan na. Diyos ko po, at nakatali pa ang mga paa niya. Hindi lang iyon, pinatanggal pa ang damit niya. Kawawa naman si Alan. Desenteng lalaki naman siya at marami pang ibang babae. Bakit sasayangin niya ito para kay May? Alan, mag-isip ka. Huwag mong gawin ang kahibangang ito. Alan, babae lang siya. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Baga utosan, bilis! Talian siya! Alan, tatagan mo, mahal. Magkakaya mo ito. May, huwag ka mag-alala. Kahit gaano pa ito kahirap, makakaya ko. Basta nasa tabi lang kita. Ikaw, umuwi ka na sa bahay. Hoy Alan, huwag mong kalilimutan. Kapag susuko ka na ng maaga, susukuan mo na rin ang anak ko.
Maliwanag! Alan! Opo. Opo. Ginoo. Ikaw, bantayan mo siya. Kung may magyari, tawagin mo ako kaagad. Opo, Ginoo. Huwag ka po mag-alala. Babantayan ko po siya at tatawagin ko kayo kung may magyari. Malamig. Sumuko ka na, Alan. Isang araw nang nakalilipas. Napakalamig ng tubig sa lawa. Walang makatitiis dyan. Salamat. Pero kaya ko ito. Lumipas ang oras at nagbabad si Alan sa tubig ng 3 araw at 3 gabi. Alan, kaya mo yan. Ilang oras na lang ang natitira. Magkakasama na tayo, May. Mahal, ilang oras na lang at matatapos na ang hamon. Ngunit mukhang hindi siya sumusuko. Mag-isip ka, bilis. Ayaw kong maikasal ang anak ko sa isang mahirap na katulad niya. Tumahimik ka nga dyan. Ano sa tingin mo ang ginagawa ko? Ayaw ko rin maikasal ang anak ko sa kanya. Lumabas muna tayo at tingnan siya. Ang ganda ng apoy. Ang init. Magpapainit muna ako. Sa minuto lang. Isa lang talaga. Sabi ko na nga ba, anong karapatan mong ilabas ang kamay mo sa tubig upang magpainit? Ginoo, mali po ang naisip nyo. Paano ko magagawa yun? Imahinasyon ko lang yun. Malayo po ang apoy. Walang hiya ka at nagsisinungaling ka pa. Nakita mismo na mga mata ko. Tinatanggi mo pa. Mga utusan, alisin niyo siya. Ginoo, hindi po ganun. At ano pa ba? Akala ko'y may digdinan ka. Ngunit sinubukan mo magdaya sa hamon ko. Nakita na namin ang lahat ng ginawa mo. Bakit mo pa itatanggi? Ginoo, pakiusap. Itinaas ko lang ang mga kamay ko tungo sa apoy na nasa malayo. Maawa kayo. Inosente po ako. Ikaw, tumahimik ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nakita mismo ng mga mata kong nagpailit ka. Hindi po. Paano ko magagawa yun? Maniwala kayo. Makinig ka. Hindi ka tumupad sa usapan at andaya ka. Kung kaya't hindi ka makakalapit sa anak ko kailanman. Walang kasalanan at ipalalating ko kita ng 100 beses ayon sa kasunduan. Ilati ko si Alan ng 100 beses. Upo, Ginoo. Pakiusap, Ama. Maawa kayo kay Alan. Hindi niya po kaya. Pakiusap. Tigilan niyo na ito. Gagawin ko lahat kahit ano. Asya, patatawarin kita ngayon lang. Umalis ka sa harapan ko at tigilan mo na ang anak ko. Hindi ito tama. Hindi ako nandaya. Huwag mong isiping madadala mo ako sa pera mo. Maghintay ka. Ide-demanda kita. Gawin mo yan. Tingnan lang natin kung makikinig ang hukom sa isang katulad mo. Alamin mo ang lugar mo. Nararapat ka lang sa mga kanal. Tingin mo'y matatakot ako sa'yo. Ha? Ikaw, anong nais mong idemanda sa hukom? Sir, nais ko pong linisin ang pangalan ko. Ano ang nais mo? Bilisan mo at marami pa akong kaso dito. Opo, hukom. Kasi po may nararamdaman kami sa isa't isa. Kami ni May, anak po na may lupa. Nais ko po maikasal sa kanya. Ngunit hinamon ako ng ama niya na magbabad ako sa tubig na 3 araw at 3 gabi. Kung hindi ko magagawa, hindi ako may kakasal kay May. Oo, narinig ko na yon. At bakit ka naman nandito? Hindi sila tumupad sa kasunduan. Sabi nila nagpainit ako sa apoy ng sobrang layo mula sa akin.
Pakiusap, hukom. Kailangan ko po ng hustisya. Pakiusap, hukom. Akusado, nagsasabi ba siya ng totoo? Hindi po, hukom. Siya po hindi tumupad sa kasunduan. Sinunod po namin ito. Nakita ko siya mismo sa harap at nagpainit. Ngunit itinanggi niya ito. At naglakas pa siya ng loob na dibandahan ako, hukom. Halata namang kasalanan mo ito. Bakit mo pa ito dinala dito? Akala ko naman importanteng kaso ito. Sayang lang ng oras. Sarado na ang kaso. Hukom, hindi sila nagsasabi ng totoo. Hindi ko po ginawa yon. Ikaw ang hukom. At dapat kang magtalaga ng hustisya. No, pinal na ang salita ko. Lumabas ka na. Hukom! Hukom! Hindi ito nararapat. Wala kang respeto. Kinakwestiyon mo ang aking hatol. Dapat kang parusahan ng 100 latigo. Hindi! Hindi! Pakiusap, hindi ko po sinasadya. Ikaw lalaki, makinig ka. Dapat mo akong paghandaan ng malaking salo-salo sa baryo bilang isang parusa. Naiintindihan mo ba? Sumagot ka! Diyos ko po, pakiusap, hukom. Maawa kayo sa isang mahirap na katulad ko. Wala po akong ganong karaming pera. Ito ang parusa mo sa hindi mo pagrespeto sa akin. Walang palusot. Sa loob ng 2 araw, dapat ka maghanda ng salo-salo para sa buong baryo. Diyos ko po, malapit ang buhay sa akin. Hindi na ako may kakasal kay May. Natalo pa ako sa kaso. At ngayon, kailangan ko pang maghanda ng salo-salo para sa buong baryo. Ang layo niya sa anak natin. Matuto siyang lumughar. Plinano na may lupa ang lahat, pati na ang hatol ng hukom. Binayaran niya ang hukom upang matalo si Alan. Maraming salamat sa tulong mo, hukom. Hindi nagkaroon ng problema ang buong paghatol dahil sa'yo. Muntik nang mawala ang anak namin sa mahirap na yon. Tanggapin mo ang pasasalamat namin. Salamat at walang anuman. Tungkulin ko magbigay ng hustisya para sa lahat. Sa sumunod na araw, Diyos ko po, anong gagawin ko? Wala akong magawa dahil sa nasabi ko sa hukom. Pero itong salo-salo sa baryo, saan ako kukuha ng ganung kalaking pera? Hoy binata! May bumabagabag ba sa'yo? At sino nagsasalita? Ipakita mo ang sarili mo. Ako si Kunehong Judge. Kuneho, nasan ka? Bakit di kita makita? Huwag ka magulat. Magpapakilala ko. Ako si Kunehong Judge na isang hukom. Mukhang marami kang iniisip ngayon. Maaari ka bang marinig? Akin ang kamay mo. Nakapagsasalitang kuneho. Kilala ng lahat ang kunehong hukom noong nakaraan. Bawat lupa sa Cambodia ay meron ito. Matalino sila sa bawat paghatol at makapagbagbag damdamin ang hatol nila. Kwento ni Alan ang lahat. Binata, hindi isang tsansa ang makatagpo tayo. Tutulungan kita sa problema mo. Mukhang pinayaran na may lupang yun ang hukom na yun. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Talaga? Seryoso ito? Hindi ka dapat nagbibiro. Seryosong seryoso ako. Madali lang ito. Magtiwala ka sa akin. Ito ang gagawin mo. Maganda ka ng salo-salo para sa baryo. Ngunit magluto ko lang ng isang kaldero ng sabaw na walang kahit anumang karne. Darating ako at kapag naroon na ang lahat ng tao, alalahanin mo, huwag mo itong titimplahan. Maganda ka lang ng plato ng asin sa gilid. Bakit ko naman gagawin yun? Magtiwala ka lang at malalaman mo. Yun lang, ngayon ay umalis ka na at maghanda. Magkita tayo bukas.
Kakaiba, walang lasang sabaw. Nakalimutan ba ni Alan na timplahan ito? Oo nga, wala akong malasahan na kahit ano. Hoy Alan, bakit walang lasang sabaw na ito? Wala ka bang nilagay na kahit anong panimpla dito? Bakit may plato ng asin sa kilid? Iniinis mo ba ako? Hindi po. Hukom, Hukom, ang lahat ng ito ay ako ang may gawa ng lahat. Para sa mga naluto, hayaan niyo ako magpaliwanag. Nagpainit nga sa apoy mula sa malayong bukirin ang lalaking ito. Kung kaya't malalasahan niyo rin, dapat ang asin ang narito, hindi ba? oh, yun pala ang dahilan. Gaya lamang ng paghatol mo sa lalaking ito. Isang panig lang ang dininig ng hukom at prinotektahan na may lupa. Tama, hindi patas ang hatol na yun. Panindigan ang karapatan ni Alan. Dapat itong malaman ng hari. Hindi dapat makatakas ang mayayamang ito gamit ang pera nila. Hustisya para sa mga tao. Kung hindi patas ay malalaman ito ng hari. Gagawin natin yon. O siya, bubuksan ko ulit ang kaso. Guard, dali niyo ang may lupa. Naku po, binayaran na namin siya. At ngayon natalo pa rin kami. Mawawala sa amin ang lahat. Ilang araw pa ang nakalipas. Nahatulan ang may sala ang may lupa at kailangang ipakasal na si May kay Alan. Nasaksihan ng buong baryo ang pag-iisang dibdib na magkasintahan. Maging si Kunehong Judge ay naroon. Pinasalamatan ni Alan si Judge ng isang buslo ng carrots.